Kapag ang Diyos ay lumikha ng anuman, una niyang nililinaw ang layunin. Katulad ng nasabi ko sa inyo, bago likhain ng Diyos ang anumang nilalang, ito ay katunayan na tiyak na ang layunin ng nasabing bagay o nilalang. Bago niya likhain ang isda, itinakda niya na ito ay para lumangoy sa tubig. Ganon din ang ibon, ay inalamunan niya na ang magiging gawain ng ibon ay para lumipad sa kalawakan. Ginawa ng Diyos ang liwanag para pamahalaan ang kadiliman. Nilikha ng Diyos ang kalawakan na maghiwalay sa mga tubig. Inipon niya ang tubig at pinagsama sa isang lugar na tinatawag niya itong dagat. Nilikha ng Diyos ang mga damong nagtataglay ng binhi at ang mga punong namumunga para maging pagkain. Ang mga ito ang itinalaga ng Diyos na tama nating mga pagkain. Sa mga halamang ito ay may sangkap na nagsisilbing ating gamot na tagapagbigay ng kalusugan sa ating katawan. Pero ang mga ito ay ninakaw ni Satanas mula sa atin at sa ngayon ay sila ay kumikita ng napakaraming pera dahil dito. Ang mga pagkain ito na inihanda ng Diyos para sa atin ay nagsisilbing ating gamot. Ngunit ngayon, ang gamot ang nagiging pagkain na natin. Kaya, sa ngayon, dala-dala ng mga tao ang kanilang mga gamot saan man sila pumunta at ito ay bunga ng hindi tamang mga pagkain natin araw-araw. Mga pagkain na gawa ng mga tao sa mga paggawaan na nagtataglay ng mga lason o toxic na naisalin sa ating katawan. Ginawa ng Diyos ang araw na magsisilbing mga tanda sa mga panahon at sa mga araw at sa mga taon upang mamahala sa buong maghapon. Ginawa niya ang araw at sinabing pamahalaan mo ang buong maghapon. Nilikha ng Diyos ang buwan upang mamahala sa gabi. Inilagay niya ito sa kalawakan sa lugar ng mga langit. Nilikha niya ang araw at inilagay ito sa kalawakan ng may tamang sukat ng layo mula sa daigdig. Dahil kung ito ay napakalapit sa daigdig, mamamatay ang lahat. Kung ito ay sobrang malayo sa daigdig, mamamatay dahil sa matinding lamig. Tayong lahat ay pwedeng mamatay. Lahat ng mga nilalang ng Diyos ay mayroong tiyak na layunin at mayroong tiyak na lugar. Hindi ito maaaring lumagay sa ibang lugar. Hindi maaaring mabuhay ang mga ito sa lahat ng uri ng lupa. Halimbawa, sa disyerto. Pero may mga halamang nabubuhay sa disyerto na hindi mabubuhay sa malalamig na mga lugar. May kanya-kanyang tamang lugar na kinaroroonan ng bawat nilikha ng Diyos sa daigdig na ito, mga kaibigan. At ito ay pinagplanuhan ng Diyos, hindi nagkataon lang. Maging ang mga isda ay hindi maaaring mabuhay sa basta tubig lang dahil mayroong iba't ibang uri ng tubig. Kaya nga may mga isdang maaaring mabuhay sa ganitong uri ng tubig at iba ay nabubuhay sa ganoong uri ng tubig. Ang mga aso ay mayroong nag-iisang layunin para tumahol. Kapag tayo ay lumapit sa pinto ng ating mga kapitbahay, may marinig kang tahol ng aso. Bakit? Dahil ang aso ay nilikha ng Diyos para tumahol. Kaya hindi mo maalis mula sa aso ang pagtahol. Ang bawat unggoy ay mayroong nag-iisang layunin. Ang lahat ng isda ay mayroong nag-iisang layunin para lumangoy. Oo, isa ang layunin ng bawat ibon, ng bawat hayop. Isa lang ang layunin. Pero hindi magkakapareho ang laki, hitsura at maging ang kanilang pagsasagawa ng kanilang layunin. Lahat ng isda ay mayroong layunin para lumangoy. Pero magkakaiba ang pamamaraan ng kanilang paglangoy. Ang mga ibon ay mayroong nag-iisang layunin para lumipad. Lahat ng ibon ay nilikha para lumipad, pero hindi pare-parehas ang kanilang kulay, laki at pamamaraan ng kanilang paglipad. Ang iba ay mataas, ang iba ay mababa, ang iba ay mabagal, ang iba ay mabilis, pero lahat sila ay lumilipad. At ang mga hayop na aking nabanggit, mga kaibigan, ay hindi kinailangang pumasok sa paaralan para matutunan ang kanilang mga layunin. Hindi rin nila kinailangang turuan ng kanilang nanay at tatay kung papaano lumipad, kung papaano lumangoy. Ito ay kusa o likas nilang
natututunan. Ang layunin ay dapat dumating ng natural o likas. Hindi natin kailanman nakita na ang araw ay nahihirapang sumikat. Bagamat parang ganoon kung minsan dahil sa maulap na kapanahunan. Pero sa totoo, ang araw ay magpapatuloy sa pagsikat. Gustuhin man natin o hindi, ang isda ay hindi kailanman na problema sa paglangoy. Ang layunin ay likas sa bawat nilalang. Kailangan natin ng maraming mga taon sa pagsasaayos ng usapin patungkol sa layunin ng ating buhay. Dahil ito ay masyadong ginulo ng kaaway at bukod doon, kailangan nating patuloy na may brainwash ang ating mga sarili o ang ating mga pag-iisip at isalin sa susunod nating mga henerasyon upang may tama ang ating kaisipan patungkol sa layunin ng Diyos sa ating buhay.